Balik na po tayo sa usaping China-West Philippine Sea. Ito po mga kaistoryang update na ibibigay ko sa inyo ay napakatapang ng tauhan po ni PBBM. Hindi po natinag sa ipinapakitang kunwaring galit ng China. Sinagot po niya mga kaistorya ang pananakot ng China. Yan po mga kaistorya ang balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Sinagot po mga kaistorya ng bata ni PBBM na humahawak po sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas ang katanungan po ng isa pong reporter. Ito po yan mga kaistorya, pakinggan ninyo katatapos lamang ng eleksyon ay ito po ang sinabi ni Secretary Gibo Teodoro. Ang China talagang may interest na pakialaman ng eleksyon dito. Obvious na obvious yan. At nakikialam naman talaga yung mga yan kasi nasa DNA nila yan. Sir, nagagalit ang China sa pag-deploy ng US assets sa Pilipinas. Ano pong reaction? Wala silang pakialam doon. Bakit sila nagdi-deploy din sa ibang mga lugar? Ano sa akin kung magalit sila? Ang importante, huwag magalit ang taong bayan ng Pilipinas sa atin. Tama, di po ba mga kaistorya? Kita na po ninyo, totoo talaga yun pong mga balita, impormasyon na ibinabahagi ko po sa inyo. Gaya nung sinabi natin mga kaistorya na ang China kako, bago pa yan i-report dito mga kaistorya ng mainstream ha. Akin na pong ginawa ng content yan. Maraming buwan na ang nakalipas. Nung nakaraang taon pa, bago pa po binalita dito sa atin na kako, base sa mga references na ipinakita ko, dahil ginawan ko naman yan ng specific na content, ang China talaga ay nakikialam po sa sistema ng politika ng Pilipinas. And later on mga kaistorya, na-compare nga mga dito ng mga autoridad sa bansa po natin at ibinalita na nga po ng mainstream. At ang pinakalites nga po mga kaistorya, ito pong sa nakaraang eleksyon lamang. Mismong ito na po si Secretary Gibo Teodoro ang nagkumpirma na talaga pong nakikialam ang China sa politika dito sa Pilipinas. Yun nga pong eleksyon, di po ba mga kaistorya, may nahuling ang mahigit 400 milyong piso na hinihinala ng mga autoridad base na rin po sa lehitimong mga reports ng mainstream ay gagamitin umano sa eleksyon. Di po ba mga kaistorya? Pagkatapos ang babanatan mga kaistorya ni Harry Roque ay si PBBM na napakalaking pera umano ang ginamit sa pambili ng boto. Asan ang ebidensya o kahit hint man lang? Wala naman siyang maipakita mga kaistorya, puro bunganga. And speaking of Harry Roque, ibibigyan ko po kayo ng update tungkol sa kanya mga kaistorya. Alam nyo, ang paninindigan ni PBBM hindi niya binabawi. Si Presidente kasi, siya po yung tao na hindi bigay bawi na ibang sinabi ngayon at iba naman ang sasabihin bukas. Nananatili po mga kaistorya ang paninindigan ng presidente natin na kahit kakarampot man lang na parte ng teritoryo ng Pilipinas ay hindi isusurrender, lalo na po sa China. Dati na rin tinanong si PBBM tungkol dyan na nagagalit umano ang China dahil nag-deploy dito ang Amerika ng anti-missile system. Yung sabi naman ni PBBM, ikang pakialam nila. Kung gusto nilang tanggalin ko rito, yung anti-missile system na yan ng Amerika, ay tigilan nila. Yung kawalang hiyaan ng China dyan sa West Philippines na pinagagagawa po sa atin sa madaling sabi. Mga kaistorya, noong time na yun ay Typhoon missile system pa lamang ang nakadeploy dito ng Amerika. Ay ngayon mga kaistorya, ay meron na pong anti-ship killer na missile system. Yun pong INMESES nandito na, nakadeploy na rin po sa Pilipinas. Sa halip nga po na tanggalin ni PBBM yung anti-missile system dito ng Amerika ay dinagdagan pa nga ng anti-ship missile system. Kita ninyo, mga high-tech po yun ng mga armas mga kaistorya. Alam ng China ang kakayahan ng mga missile system na yun, kaya iniiyakan po nila mga kaistorya. Hanggang dun lang naman sila sa pananakot, pambe-brainwash. Malinaw ang mensahe ng gobyerno natin ngayon sa China. Wala silang pakialam. At malinaw mga kaistorya ang ipinapakita pong kilos ng gobyerno ngayon na hindi nila kayang sindakin. Hindi isusuko ni PBBM ang West Philippine Sea.
Di kagaya ng nakarang administrasyon na handa silang isuko, ibigay sa China ang West Philippine Sea. Kasi nga raw po mga kaistorya, yan ay tubig lamang. And speaking of that West Philippine Sea, may isa na naman akong specific content na gagawin dyan kapag ka nahanapan ko po mga kaistorya ng schedule. Kasi alam nyo po, ay marami po akong mga inipong references, tambak na po mga kaistorya. Nila-line up ko na lamang, iniisa-isa ko. Kaya nga, baga ako gumagawa ngayon ng content, hindi tungkol sa iisang topic lamang. Ginagawa ko po sa isang content ay marami para po mga kaistorya, yung mga na-research kong mga impormasyon ay maibahagi ko po sa inyo. Mahirap mag-research kaya nga po mga kaistorya, sa isang video, binabahagi ko na sa inyo para po mga kaistorya, kumbaga sa pagkain, niluto ko na, inihain ko pa sa inyo, kakainin nyo na lamang po. Okay, update po kay Harry Roque. Di ba't binabaan na ng arrest warrant, mga kaistorya? Abay, isipin ninyo, ito pong DOJ sa pamamagitan ng PNP, kung hindi ako nagkakamali, ay hihingi po ng tulong sa Interpol para itong si Roque mga kaistorya ay maaresto po doon sa Netherlands. Ito po yan sa balita po ni Bombo Radio Philippines. General Nicolas Torre siniguro ang pagtutok sa tuluyang pagkakaaresto kay Attorney Roque. Naku, mas marami na namang magagalit kay General Torre nito. Sa sobrang galit nga nila kay General Torre, ginawa na po ng sari-saring kababuyang AI content. Grabe ang mga ginawa na lang General Torre, hindi naman napikon, sinakyan na lamang po sila mga kaistorya. Ito, kasunod ng tuluyang paglabas ng warrant of arrest laban kay Attorney Harry Roque, kampante si CIDG Director Major General Nicolas Torre III na matutuntun din ang kinaroroonan ng nagtatagong dating kalihim. Hindi nyo na po kailangang tuntunin kasi alam naman po nating lahat na nasa The Hague, Netherlands si Harry Roque. Yun nga lang, kapag ka natunugan na marahil na siya aarestuhin na, ay baka umiska po na naman, lumipat ng lugar. Yun dapat bantayan nila. Ayon sa batikang general, agad na bumuo ang CIDG ng mga tracker team at idineploy upang hanapin si Roque. Yari ka Roque, may tracker team na pala. Yan po ay isang special na team na binuo ng autoridad nakatutok para sa paghanap at pag-aresto kay Harry Roque. Yari ka. Maaalalang ang CIDG rin ang naghain ng complaint laban sa dating presidential spokesperson dahil sa umano'y kinalaman niya sa human trafficking activities na kinasasangkutan ng Lucky South 99, ang itinuturong malaking pogo hub sa probinsya ng Yun nga nang dahil nga dyan, kaya nakaladkad siya mga kaistorya sa investigasyon ng Quadcom. Nangako pa nga siya na may isusumiti siyang mga dokumento. Ngayon nung hinahanap na sa kanya, wala na, hindi na siya sumipot, hindi rin niya mga kaistorya binigay yung mga pinangako niyang dokumento na yun, ayun na, umiska po na. Nag-backdoor na siya. Palayas ng Pilipinas. Ayun na nga ba ang sinasabi ko. Sabi ni Panelo, kasalanan naman ika ni Harry Roque, kaya siya nademanda. Okay, tanan ninyo, mismo pong mga kaistoryang kasamahan niya sa kampo niya, nilaglag siya. Bakit? Bakit? Galing daw mismo sa bibig ni Harry Roque dahil maraming umanong inconsistencies, maraming mga contradictions yung mga pinagsasabi ni Harry Roque sa investigasyon sa Quadcom. Kaya siya nademanda. Umuwi na lang siya. Harapin niya yung demanda sa kanya. Heinous nga mga kaistorya ang pagkakabanggit po ni Panelo. Alam naman yan ni Harry Roque. Ang problema ni Harry Roque mga kaistorya ay baka pag niya ikulong agad siya, which is true. Kasi ang pagkakaalam ko, non-bailable po yung kasong isinampa kay Harry Roque, qualified human trafficking. So, paano siya magpapiyansa para makalaya? Palagay ko nga, yun ang problema ni Harry Roque, mga kaistorya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako'y sumang-ayon kay Attorney Panelo sa sinabi po niya. Tuloy po natin, mga kaistorya. Pati na yung dokumento na may kinalaman sa bank account ni Harry Roque na nakumpiska doon sa raid na Pogo Hub, kailangan din yung maipaliwanag ni Harry Roque. Ang sabi dito,
Bumburadyo uli, DOJ posibleng makipag-ugnayan sa Interpol para mapabalik si Attorney Harry Roque sa Pilipinas. Inihayag ng DOJ na posible itong makipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol upang mapabalik dito sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Ito mismo ang isa sa mga kinukonsidera ng naturang kagawaran kasabay ng kanilang plano na makipag-ugnayan rin sa gobyerno ng bansang The Netherlands, kung saan tiniyak ng DOJ na kailangan o kanilang gagamitin ang lahat ng legal remedies para maristo ang former presidential spokesperson dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque. Ayon kay Justice Assistant Secretary at spokesperson Miko Clavano, na-meet ko na to na-interview ko na to may picture nga kami nito mismo mga kaistorya kundi ako nagkakamali dun sa DOJ. Lalo rin anilang sumulat sa gobyerno ng bansang The Netherlands upang ipagbigay alam ang kasong kinakaharap ng abogadong si Harry Roque. Sa pakikipanayam pa sa kanya dito, ipinaliwanag ng naturang tagapagsalita na maaaring idaan ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol. Ani pa niya ay walang special treatment na gagawin ang DOJ at itinuturing itong kagaya ng ibang mga kaso. We will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get him back here in the country. Akala kasi nila hindi sila hahabulin ng autoridad. Akala kasi nila hindi makakalkal yung mga nakatago, ipapaano iyan. Sila yung ang ingay-ingay, sila yung ngak-ngak ng ngak-ngak. Totoo naman kampo nila ang naunang mamulitika, umatake sa mga nasa gobyerno. Ngayon, natuntun yung mga dapat makalkalo, ayan na. Pagkatapos, sasabihin, political persecution. Kumontra ang kanilang kakampi. Hindi political persecution yan. Kasalanan niya. Galing mismo sa bibig niya kaya siya na-demanda. Ayan na, mga kaistorya. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, opinyon, kritisismo, komentaryo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo yung ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Pagpasensya ninyo ang pagkabulol ko. Talagang bulol naman ako. Wala na pong mababago. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.